Kung anong gusto nyo itanong, itanong nyo. Hindi gaya doon sa dating daan na, ano po itatanong nyo, sir? Okay, lagyan naman sa isa na naman si Oppo A12. Oppo A12, hello, good evening. Yung naka-mask ng green. Opo. Magandang gabi sa inyo. Hello bro, anong pangalan natin bro? Itatanong ko lang po yung Trinitarian believer po kayo? Yes, Trinitarian believer kami bro. Anong pangalan mo bro? Yung June Cledera. Okay, Brother John, go ahead. Itatanong ko lang po kung bakit may aral kayong Trinity. Meron kami Trinity. Okay, napakadali lang. Dahil kami naniniwala na yung Trinity galing sa katagang tatlong nagkakaisa o tres unidad. Talaga namang nagkakaisa ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Hindi naman sila nagkakagulo eh. Yun. So po yung kasi mayroon akong nabasa sa Bible o sa Biblia na yung Espiritu Santo ay hindi siya ikatlong persona na tulad ng sinasabi ninyo. Pero naniniwala ka. Pero naniniwala. Oh, okay. So, ang Espiritu Santo sa amin, persona yon. Bakit? Ang persona kasi, merong may sariling desisyon, parang tayo ba? Ikaw, may sariling desisyon ka, persona ka. Yung anghel, may sariling desisyon, persona din yon. Ang tao, yung hayop, hindi ang hayop, hindi persona ang hayop. Yung ama, persona ang ama. Yung anak, persona ang anak. At saka Bro, yung ibig sabihin ng Trinidad. Patanong mo muna sa kanya yung verse na sinasabi niya, hindi daw persona. May nakalagay ba na hindi sa persona? may isang talata Pabasa mo at tanong mo kung may nakalagay na hindi persona. Bro, meron ka bang may pakita na hindi persona? Kasi sa Mateo 3:16, kapatid na Brother John, bumaba ang Holy Spirit sa anyo ng kalapati doon kay Kristo. Apo. Persona sa amin yun. Dahil may sariling desisyon kung saan siya dadapo. Itanong mo yung verse na sinasabi muna niya, bro. So, okay, may nabasa kasi ako, Brad, na sa Biblia na yung Espiritu Santo composition siya ng Ama at saka ni Kristo. Composition ng Ama at saka Brojando, may tanong lang ako sa kanya. Kapatid, bibigay ko sana yung may tanong lang muna ako sa iyo. Ang concern mo ba ang Holy Spirit? Kung persona ba ito o hindi? Ang persona ba meron siyang, di ba sa grammar, pag person, meron siyang, tinatawag natin siya as he, she, or I, you, di ba yan ang mga person? Tama? Opo. Halimbawa, sa Tagalog, siya. Pag may yun, pagsabihan mo ba ng siya, ano yon? Hayop o person? Person. Person yon. Bro Jando, pakibasa nga muna ang John 14:15. Anong version John bro? 14:17 sa MBB. Or kahit sa ang Biblia, kahit ano. John 14:17. Kahit ano. Okay. John 14:17. Sabi ganito, sa makatuwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Siya so, ang ginamit, Brother John Ray. Dito kapatid, ang Espiritu Santo ay mayroon siyang pagkakilala kasi sinawag siyang siya. Siya, pag siya ba, person, hindi? Person po, person. So person pala ang Espiritu Santo. Okay na? Yan, napatunayan na. Oo. Ang Holy Spirit nga po, ang tumutukoy po yan kay sa Ama at saka sa
sa anak. Ay, hindi bro. Hindi bro, Ngayon, babasahin ko Mateo Ito 3. lang mo dyan, do. Wala ka ng problema sa person, kapatid. Aminado ka na person siya, pero hindi lang siya iba sa ama at sa anak. Yun bang punto mo? Hindi, ang ibig niya sabihin bro, ang Holy Spirit, yon si Kristo at saka yun ang Kaya Ama. Yun ang Ang ibig tanong ko sabihin. muna, ang tanong ko muna sa kanya kung hindi na ba siya tutol ng Espiritu Santo ay persona. Yun muna ang tanong natin. Gawin muna natin. Hindi yan. na, sumangayon na siya kanina. Okay. Sumangayon na siya So, kanina. Diyan na lang siya kung sila ba. O, umpisahan mo muna bro dyan do yung 14 sa 15 pagbasa hanggang 17. Kung iisa lang ba siya, umpisahan mo sa 15, kung iisa lang ba si Kristo at ang Espiritu Santo at ang Ama? Sige, simulan sa 15. Ito. Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin. Ang Hindi, pagganap pati ng human buong... Sige, yan yung sa iyo. Sige, yung sa iyo muna. Sa akin mamaya. Sige, yung sa iyo muna. Okay. Payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin. Ang pagganap ng buong katwiran ng magkagayoy pinayagan niya siya. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig at narito nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapate at lumalapag sa kanya. Ang nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababa. So hindi siya yun. Tapos, sa taas at narito ang isang tinig na mula sa langit na nangsasabi, ito ang sinisita kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Yung nagsalita sa langit, hindi yon ang bumababa na nakita ni Jesus na nadadapo sa kanya. Next, Brother Junior, ayun ang tata sa'yo? Ganun, doon pa rin sa John 14:15 hanggang 17. Pero ako ang magbabasa bro dyan doon, dandahanin natin. Sige, go ahead. Sige. So sabi dito sa 15, kung ako'y inyong iniibig, ay tuparin ninyo ang aking mga utos. 16. At ako'y, so dito kapatid, ako'y, yung persona dito si Kristo. At ako'y Si Kristo. dadalangin sa Ama. So yung So Ama, hindi siya ang Ama. hindi siya yung Ama kasi ako'y dadalangin sa Ama. Kasi kung siya pa to, ako'y dadalangin sa aking sarili. Tama, Bro Jando? Yes. Okay, patuloy. At kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aalyo, iba. So, pag sinabing iba, hindi yan parehas. Tama, Bro Jando? Yes, iba. Iba eh. So, ibang mang-aalyo upang siyang sumain nyo magpakailanman. Sino tong iba na ibibigay ng Ama na pinalanginan ng anak? Sa city. All Spirit. Yan. Sa makatuwid bagay, ang Espiritu ng katotohanan. So yung sinasabing iba Bro Jando, hindi si Kristo, hindi ang Ama, ang Espiritu Santo. So iba-iba talaga yung persona nila kapatid na hindi matatanggap ng sanglibutan sapagkat hindi nito siya nakikikita o nakikilala man siya. Siya ay nakikilala ninyo sapagkat siya ay tumatahan sa inyo at sa inyo. Hindi sinabing ako'y tatahan sa inyo at ang Ama tatahan sa inyo. Kundi siya, ang Espiritu Santo tatahan sa atin. So malino dyan kapatid, sa John 14:15-17, binabanggit ng tatlong persona. Hindi isang persona na may tatlong pagkakakilanlan. Tatlong persona na may iisang katangian yan ng pagka-Diyos. Sabi ni Kristo, ako'y dadalangin sa aking Ama. So dalawa na. At siya magpapadala ng iba. O ano yung, sino yung pang-iba? Yung Holy Spirit. So tatlo talaga binabanggit na persona. Hindi isang persona na may tatlong karakter. Hindi. Tatlong persona sa iisang Diyos. Kaya yan ang Trinidad. At Trinitas, no, na tinanggap ko naman na persona yung Espiritu, persona yung Ama, persona yung anak. So tapos ng persona, pero hindi sa isang pagkakakilanlan. Iba yung Ama, iba yung anak, iba din yung Espiritu Santo. Yun ang Holy Trinity. Pwede po ako magbigay ng sige bro, go ahead bro. Ay, kasi sige, binigyan niyo akong pagkakataon magbigay ng talata kasi kanina hindi ako makapagbigay eh. So, yung binasa niyong John 14 verse 15 hanggang 17, ituloy niyo po hanggang 23.
Okay, tuloy natin hanggang 23. Sige, maganda to. Santo ay yung Ama at si Kristo. Sige. At ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanglibutan, sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya. Siya nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sasa inyo. Hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako'y paririto sa inyo. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanglibutan, ngunit inyong makikita ako, sapagkat ako'y nabubuhay at mga bubuhay rin naman kayo. Sa araw na yaoy makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin. Ano? At ako'y nasa inyo. Yan na, dyan, magandang grammar to, itong verse 20. 21. Ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. At siya iibigin ko at ako'y magpapahayag sa kanya. Si Judas, hindi ang Iscariote, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag at hindi sa sanglibutan? Ang hindi umibig sa akin, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya iibigin ng aking Ama at kami pasasa kanya at siya'y gagawin aming tahanan. O, anong tanong mo dyan, kapatid? Sino yung binabanggit kami? Diyan, sa talata. Yung Ama, Ama at ang anak. yung Ama at ang anak. Kaya nga kami, dahil dalawa sila. O, yun. Pati ang Holy Spirit. Bro, kapag sinabing amin, namin, isa lang ba yan? Taruhin natin. Kaya nga, kapatid. Sa lang yan, sa talatang 23. Kami. Kapatid, kaya nga. Pag sinabing kami, pag sinabing kami, isa yan o higit sa isa? Hindi, Bujando, ang punto niya kasi, kaya Okay, yung Holy Spirit, ang Holy Spirit daw siya din ng Ama. Makinig ka muna, kapatid. Makinig ka muna. No, kasi papaliwanagan kita dyan. Ang punto niya, Okay. Bujando, yung Holy Spirit siya din ng Ama at ang anak dahil sa talatang yan. Mali. No, Mali. dahil iisip mo na isang persona na lang sila. Kami nga eh. Kami nga ang ginamit eh. Kaya nga, ibig sabihin, kapatid, ang Diyos, may tatlong persona na papasa atin kapag nakasunod tayo sa kanyang utos. Hindi ang Espiritu Santo lang. Pag sinabing Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo talaga yan. Ang sa atin, tatahan sa atin. Kaya nga, ang Diyos, Trinity talaga. Hindi isang persona lang. Oh, yung anak, sa atin, yung Ama, sa atin, yung Holy Spirit, sa atin din. Bakit? Tayo nga ang templo ng Diyos. Pag sinabing Diyos, tatlong persona. Ang templo tayo. Yan ang punto dyan. Huwag mong isipin na yung Holy Okay. Spirit, May siya rin ang anak. Mali. Kasi nga kami nga ano dyan sabi, kami ay sasakan niya. wait lang, Brother John, may lilinaw lang ako kay Brother John. Brother John, naniniwala ka ba na ang Biblia ipinasulat sa tao, dahil lang magbabasa ay tao? Sangayon ka ba doon? O, yan. Sumasang-ayon ka na ang Biblia ay ipinasulat sa tao dahil ang babasa ay tao sa paraan ng tao. Pag sinabing kami, isa o higit sa isa? Higit sa isa, siyempre. Ayun. Ngayon, pag higit sa isa, yung sinabi ni Kristo at siya'y gagawin namin aming tahanan. Yung ginamit niya yung namin. Ilan persona tinutukoy niya? Isa o higit sa isa? Yung Ama, tsaka si Kristo yan. So, Yung dalawang binabanggit persona. Dalawang persona yon. Hindi, ano Dalawang na yun? persona. Yun na yung Espiritu Santo kasi. Yan ang binabanggit. Bakit sinabing namin o amin? Ang binabanggit diyan kami ng Ama, sabi niya. Kami mananahan. Bakit gagamitin ang terminong kami kung isang persona lang pala ito?
alam mo kasi, yung Diyos, may sariling espiritu yan. Yung Ay, si hindi, Kristo, hindi, bro. Ang tinatanong ko sa'yo, kaya bakit dalawa- ginamit ang terminong kami kung isang personal na pala ang tinutukoy? Ba't ginamit ang katagang kami kung isang personal na pala ang tinutukoy? Yan tanong ko. wala nga persona yung anong yan, yung na isang persona yung Espiritu Santo. Ang kumokompose diyan yung Ama at saka yung si Kristo. Sige, sige. Composition Composition, tanungin kita. Tanungin kita balik sa sa Matthew 3:16. Nung si Kristo ay binautismuan sa ilog ng Jordan, tapos may bumababa sa kanya. Sumasangayon kapag bumababa sa kanya, Espiritu Santo 'yon? Espiritu ng Diyos yun. Espiritu ng Diyos. May Espiritu yung Diyos, may Espiritu si Kristo. Mababasa yan sa Roma 8:9 hanggang 11. Yung Espiritu ng Diyos, Espiritu Santo ba yun o hindi? Hindi pa. Kasi hindi pa kasama yung Espiritu ni Kristo doon eh. So, yung Espiritu ng Diyos, hindi yun banal para sa'yo? Hindi yun banal? Hindi pinag-uusapan yung banal doon. Ang pinag-uusapan doon. Yung Espiritu ba ng Diyos, banal na Espiritu ba yun o hindi banal? Sabi ko nga sa inyo, yung Espiritu Santo, composition niya ng Espiritu ng Diyos at saka Espiritu ni Kristo. Sige. So, ang Espiritu Santo ay composition ng Ama at ng Anak. Tanungin ko naman kita ngayon dito. Bro, pakitanong nga kung anong religion. Anong batayan niya? Hindi, ano yung batayan niya? Bakit nasabi niya composition? Sino nagsabi niya? Religion niya para mas maganda, malaman natin. Pentecostal. Oneness to, bro. Bro, sigurado ako, oneness to. Pentecostal yan. Sigurado ako, Hindi, Kapatid, pabayaan natin siya sumagot. saglit Pabayaan natin lang. siya sumagot. Kapatid, saan mo nabasa yung sinasabi mong composition lang ang Holy Spirit? Sinong apostol ang nagsabi? Anong talata mo nabasa yan sa Biblia? Composition lang ng Espiritu, composition lang ng Ama at ng Anak. Anong talata? Yung Roma 8, nagsasabi ng 9. Sige, basahin mo nga, Bro Jondo. Kung sinabi ba doon, composition lang ang Holy Spirit? Hindi. Pagkita muna ako. Kayo naman Roma 8. Saglit. Sinabi mo, composition lang, hindi pwedeng ikaw ang magpahayag tapos pamamaliin mo kami na hindi naman sinabi sa Biblia. Yung binasa na rin po, sinabi sa Biblia eh. Maliwanag doon sa John 14:23 yan. Silang dalawa. Hindi. Bro, ganito yun si Kristo dumadalangin sa Ama. Tama? Hindi. Tama ba? Sige, balikan natin yung 14:16. Balikan natin, umiiwas siya sa 14:16 eh. Sige. Ito bro, gusto ko ikaw ang magpaliwanag dito dahil kapag kami napaliwanag, tumututol ka eh. Ito, sabi ni Kristo, ako'y dadalangin sa Ama. Sangayon ka? Ngayon lang ka ngayon. Siyang dumadalangin sa Ama. Yung Ama, siya rin ba yun? Yung Ama, hindi si Kristo yun. Yung iba yung Ama. Okay, ngayon. Sabi naman ni Kristo, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw. Yung ibibigay ng Ama, siya rin ba yun? Yung Espiritu niya ang ibibigay. Yun naman. Ano yung, itong mga aliw, Espiritu Santo ba itong mga aliw o hindi? Espiritu. Espiritu Santo o hindi? Ha? Espiritu Santo. Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo yan. Yun yung patnubay. Ngayon, dahil ibibigay ng Ama ang Espiritu Santo, ang Espiritu Santo na kanyang ibibigay, siya rin ba yun? Yung Espiritu nila ang ibibigay, hindi siya yun. Hindi. Yung Espiritu Santo na ibibigay, sumasangayon ka ba, batay? Sumasangayon ka ba na batay sa talatang ito, ibibigay ng Ama sa mga alagad ang Espiritu Santo? Sangayon ka ba o hindi? Opo, sangayon ako. Ngayon, at dahil ibibigay niya ang Espiritu Santo, siyang nagbigay. Yung ibinigay ba niya, siya rin yun?
Hindi. Ang binigay niya yung O, Spirit. yun. Hindi naman Yun. Ikaw na. hindi yung Ama. May mga O, kanya-kanya ngayon, tanong. O, Yun, ngayon, yung tanong ko sa'yo, saang talata mo nabasa na ang Espiritu Santo ay komposisyon ng Ama at ng Anak? Eh, di ba yung John 14:23, hindi nyo ba Walang mabasa doon na komposisyon yun ng Ama at Anak. Kami, Sabi nga, hindi siya komposisyon dahil tatlo Dapat sila. Pag sinabi mo kasing composition, dalawang being Isa lang yan. isang resulta. Katulad ikaw, tao, composition ka ng kaluluwa at ng material itong katawan. Kaya ka naging tao, yun ang composition. Eh kung yung Yun Holy ang Spirit, komposisyon. kung Holy Spirit, composition ng Holy Spirit, iba nga siya sa Ama at Espiritu, iba, di ba sabi, magpapadala siya ng ibang mga ngaliw, iba. Composition nga ng Espiritu. Espiritu ng Paano naging komposisyon ng iba? Eh, composition nga ng Diyos at saka composition ng Ama. Sige. Ito na lang para matapos. Sinong Bible scholar ang nagsasabi na ang Holy Spirit ay composition ng Father and Son? Sinong Bible scholar? Para may backup ka. Yung Biblia nagsasabi ng Wala sinabi ang Biblia, bro. Brother Jun, walang sinasabi ang Biblia na ang Holy Spirit ay composition ng Ama at ng Anak. Wala talaga. Ikaw lang ang nagsasabi. Kaya nga hinahanapan ko siya eh. Kasi pag sinabing composition, two material being became one. Yan ang composition. Yes. Like us, Two material being became one. We are composed of flesh. Itong, tayo eh. Makinig ka muna kapatid. Makinig ka muna ba? Kasi pag sinabi mo kasing composition, tulad tayo composed tayo ng espiritu at ng laman. Kaya tayo nagiging tao kasi kung laman lang tayo, hindi tayo tao, bagay lang tayo. Kung espiritu lang din tayo, hindi tayo tao, kaluluwa lang tayo. Kaya nag-combine, naging tao tayo. Yan ang composition of a man. Ngayon, pag sinabi mo yung espiritu, composition ni Kristo at ng Ama, parang Dragon Ball to. Ano ang tawag sa Dragon Ball? Yung fusion. Fusion. Parang fusion ba? Si Vegeta at si Goku naging Gogeta. Yun ang composition. Yun ang composition. May sariling espiritu. Ang anak may sariling espiritu. Kapatid, sasalit lang, may tanong muna ako sa'yo. Ang sabi sa Biblia, huwag hihigit sa bagay na nangasusulat. Sangayon ka dito o hindi? Ang linaw ng John 14:23, hindi nyo Wala, bro. Wala nakalagay ng composition, bro. 1 Corinthians 4:6. Malinaw ang binasa ko. 1 Corinthians 4:6, huwag kang hihigit sa bagay na nasusulat. Nasusulat ba yung sinasabi mo? Tanungin ko kayo, sino ba mananahan dyan sa 14:23? Sino? Mamaya ka na magtanong kasi Silang, hindi ba silang tatlo? Saglit lang. Anuin muna natin to. Kasi sige. sabi sa pakibasa mo ng 1 Corinto 4:6. 1 Corinto. Sige. 1 Corinto 4:6. Ayan, sabi dito, ganito. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apollos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Nasulat ba yung sinabi mo ng ang Espiritu? Ay, hindi. Magtanong mo na kasi. Biblical tayo. Wag kang, hindi pwede yung aral na mula sa atin. No? 2 Juan 1:9, ang hindi na nanatili sa atin ni Kristo ay hindi sa Diyos. Ikalawang Juan 1:9, ang hindi na Wait lang, Brother John Ray. Sige. Wait lang, Brother John Ray. Brother John, pinaliwanag na kanina na ang sinasabi sa John 14:23, sila, pag sinabing sila, higit pa sa isa, inamin mo yan, higit pa sa isa. Silang tatlo, yung Holy Spirit, yung... Sinabing tatlo, dalawa lang dyan. Nakalagay, dalawa. Dalawa. Sige, dalawa lang. Sabi niya, dalawa. Saan mo nabasa na dalawa lang sila? Ang 1 Corinthians 3:16, kung wala bang Holy Spirit sa atin. 1 Corinthians 3:16. Basahin mo. Sige. 1 Corinthians 3:16. Wala bang Holy Spirit sa atin. Ito. Espiritu Santo kayo sila mananahan.
Okay, Brad Jando, sige, pasok. Okay, ito. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Hindi ba ganyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? O bakit mo sabing dalawa lang? Nandito rin pala yung Espiritu sa katawan natin. O ilan sila ngayon? Dalawa, tatlo? Dalawa. Oh, basahin mo nga ulit. Kakatawa. Parang sinabi Tatlo nga. tagapagligtas. Ilan ba ang tagapagligtas niya? Ang tagapagligtas si Kristo. Ang tagapagligtas si Kristo. Yun ang sinasabi. Yun ang sinasabi sa Tito 2:13. 2:13 ba yun? Tagapagligtas Oh, ito, sabi dito sabi sa 2:13 na hintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Yung babalik bro, yung babalik sa atin, yun ang magliligtas. Yung Ama, ginamit niya si Kristo para magligtas sa atin. Diba? So, the same lang yun sa sinasabi na ililigtas tayo ng Ama kasi ipinadala niya ang kanyang anak upang siyang magsagawa ng pagliligtas sa atin. Hindi ibig sabihin, iisang persona ang Ama at ang anak. Bajando, ganito. Kanina pa tayo nag-i-explain. Kapatid, saglit lang ha. Kanina pa kami nag-i-explain sa'yo, biblical talaga yung aming binibigay ng mga talata. No, wala kami sa'yo na napapaliwanag ng sarili namin. Ngayon, makinig ka muna kapatid, saglit lang, makinig ka muna. Ngayon, tinanong kita kaganina kung sangayon ka ba sa sulat ni San Pablo, unang Korinto 4:6, huwag hihigit sa mga bagay na nasusulat. I know, sangayon ka dyan kasi biblical ka eh. Oh, ngayon, tatanungin kita, dahil huwag palang hihigit sa mga bagay na nasusulat, saan mabasa yung sinabi mong ang Espiritu ay composed of Father and Son? Para masabi namin na tama ka at hindi ka humigit sa mga nasusulat. Anong talata mo nabasa yon? Bigay mo sa amin yung talata. Hindi mo pa naintindihan yung John 14. Kapatid, Bro, hindi pa naintindihan. Teka muna, Brother John Ray. Hindi ko nakaintindi. Brother John Ray, wait lang. Yung Brother John, yung John 14:23, walang sinasabi doon na ang composition ng ang Holy Spirit ay composition ng Ama at ng Anak. Wala 'yon. Ikaw ang nagsabi noon. Kaya ka nga pinapaluapan ni Brother John Ray ng ebidensya kasi 'yon ay paliwanag mo sa talata, bagamat ang talata ay hindi nagsasabi ng ganon. Kaya hinahanap niya ang follow-up mo na ebidensya dahil ang talata mismo hindi nagsasabi na ang Holy Spirit ay composition ng Ama at ng Anak. Sige, Brother John Ray. Yes. Yung Holy para maniwala. Dili, ako man ang tinawag kapatid para magkaroon tayo ng katiwasayan dito. Tinawag ako ni Bro Jando. So ito lang. Ito lang bro kapatid. Hindi na ako magsasalita. Pag nabigay mo yung talata mo na ang Holy Spirit ay composed of Father and Son, then tahimik na ako at aanib na ako dyan sa sekta mo. Sige, basahin lang natin, Brother John Ray. Try natin basahin sa Amplified Bible ang sinasabing John 14:23. Lahat ng version ng Biblia babasahin ko kung may nakalagay ba na composition. Okay? Okay, 14:23. Sabi ganito. Unahin ko muna sa Amplified Bible. Ang sabi, Jesus answered, if a person really loves me, he will keep my word or obey my teaching, and my Father will love him, and we will come to him and make our home, abode, special dwelling place with him. Walang composition. Isang Amplified Bible. Jesus answered, if anyone really loves me, he will keep my word or teaching, and my Father will love him, and we will come to him and make our dwelling place with him. Wala ring composition. American Standard Version, Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Wala ring composition. How about dito sa Common English Bible? Jesus answered and said unto him, if whoever loves me will keep my word, my Father will love them, and we will come to them and make our home with them. Wala ring composition. Contemporary English Version. Jesus replied, if anyone loves me, they will obey me,
Then my Father will love them, and we will come to them and live in them. Wala rin. Do-I Rhymes version. Jesus answered and said to him, if anyone love me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and will make our abode with him. Wala rin. Easy to read version. Jesus answered, all who love me will obey my teaching. My Father will love them. My Father and I will come to them and live with them. Wala rin sinasabi dito na composition na naman. English Standard Version. Anong sabi dito? Jesus answered him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Wala rin. Good News Translation. Jesus answered him, those who love me will obey my teaching. My Father will love them, and my Father and I will come to them and live with them. Wala rin. Geneva Bible. Jesus answered and said unto him, if any man love me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come unto him and will dwell with him. Wala rin. God's word. Jesus answered, those who love me will do what I say. My Father will love them, and we will go to them and make our home with them. Wala rin. King James Version. Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Wala rin. The Message Bible. Because a loveless world, said Jesus, is a sightless world. If anyone loves me, he will carefully keep my word, and my Father will love him. Will move right into the neighborhood. Not loving me means not keeping my words. The message you are hearing isn't mine. It's the message of the Father who sent me. Wala. New American Bible. Nakakaraming version na tayo ha. Wala pa rin yung composition. Jesus answered and said, ito mauubos natin yung oras natin eh. oh, wala talaga bro. Kaya nga, sabi nga, wala sa talata eh. Paliwanag mo yun eh. Ito na lang Brad. Kung ayaw nyo Maganda. ng sa composition. Yes, Brother Wendell. Magtanong muna ako sa kanyang komposisyon. Sige. Kung ayaw nyo ng salitang composition, ito na lang. Sino ba magkasama dyan? Magkasama. Yung ama ba dyan, yung anak? Naman Brother Wendell. Okay, ngayon dyan sa John 14:23. Sino magkasama? Sige. Sige, Brother Wendell. Composition. Sino bang pangalan na to? Si Brother John. Brother John. Bago yan. Dahil nag-imbento kayo ng sarili ninyong version, at ginawa niyong dalawa lang. Dali muna. Wala akong invento. Yung composition, hindi yan mabasa kahit saan. Imbento mo lang yon dahil di yan mabasa. Ngayon, tanong ko, kung ang Espiritu Santo ay komposisyon ng Ama at Anak, ang Mateo Kapitulo 28:19, Father, Son, and Holy Spirit, ito po ba'y triune God o hindi? Hindi. Hindi. Okay. Sa The Voice Bible, itong mabasa natin, go out and make disciples in all nations, ceremonially wash them through baptism, in the name of the triune God, Father, Son, and Holy Spirit. Tanong, saang version ng Bible ang composition at hindi triune God? Saan? Yun sa John 14:23 nga. Ano doon yung Wala naman tayong mabasang composition diyan. Walang composition, bro. Walang composition, bro. Ang binasa ni Brother Wendell sa The Voice Bible ay triune God. Alisin na natin yung composition, magkasama. Ayan, magkasama. Alisin nila ang composition. Alisin na Bro, lang ang kahit alisin pa ang composition, bro. Bro, kahit alisin pa ang composition, bro, ang nakalagay kasi triune God. Composition lang, yan lang gusto yung iba Ito. Ito, pakita ko sa iyo. Ayan o.
Kapatid, pakita ko sa iyo, ayan oh. Ito yung binasa ni Brother Wendell. 1423. Ito yung hindi mo maliwanag. Ito babasahin ko muna. Tumingin ka. Basahin ko. Sa Matthew 28:19. Go out and make disciples in all the nations, ceremonially wash them through baptism in the name of the triune God. Pag sinabing triune God, Father, Son, and Holy Spirit, pag sinabing triune, dalawa o tatlo? Ano yan tawag dito mga revised na yan. Sagutin mo bro. Pag ang triune dyan ay dalawa, tama yung paliwanag mo sa 14:23. So yan. Na yan. Ikaw tanungin ko, yung katagang triune, dalawa yun o tatlo? Tatlo yun, triune. Pero Ayun. revised, hindi yan ang Ayun. totoo. So, dahil... Ano ang reason mo, kapatid? Bakit nasabi mo yung John 14:23 ay naging composition ng Holy Spirit? Ano ang reason mo? Bakit ganun ang unawa mo? Composition na naman. Dito na nga tayo, magkasama na. Wag mo na alisin mo na yung composition. Dahil yan Pinamalian mo na yung composition. Pinamalian mo na yon. Ayaw niyong tanggapin O kasi mali nga. Talaga hindi tatanggap. Bro, talaga hindi tatanggapin bro. Dahil may triune dito sa 28:19. Paano Hindi paano? Sige, ikaw mag-reconcile. Radyan daw. Kailangan tinatanong ko, 1423. Ayan nga. Yan. Kung tama paliwanag mo sa 14:23, bakit triune to? Brother Wendell? Follow up na tanong dahil ang simulan niyang tanong kanina about Trinity. Walang kain sa 1423, wala. Rajon, sa tagal mo na pag-aaral sa Bible, alam ko na binasa mo yung iba't ibang salin din. Sa tagal mo pag-aaral ng Bible at iniwasan yung tanggapin ang Trinity. Sa Bible, may mabasa ba sa Bible na Trinity o wala? Yan. Maganda yan. Meron na mabasa dyan, kasi revised version na yan Ngayon, ang ano ko sa inyo, ito tanong ko sa inyo Sige. Meron palang Trinity. May mga espiritu. Mag-follow up ako. Mag-follow up Sige, ako. sige. Dahil sabi ni mo na may mabasang Trinity sa Bible, ngunit revised version na. Follow up na tanong. Anong talata sa revised version mabasa ang Trinity? Yan, yung mga binabasa yung may Trinity, yung mga talatang yan. Anong talata sa revised version dahil sa kayo mo may mabasang Trinity sa revised version? Kayo nagbasa ng may Trinity. Anong talata? Tinatanong niyo lang ako. Tinatanong niyo lang ako kung may tayo Anong at saka talata? Trinity na mababasa, sabi Yes. niyo. Anong talata sa revised version mabasa ang salitang Trinity? Ni-revise na nga ninyo, kaya may nababasa ng Trinity. Kaya nga, Oo. tanong ko, anong talata? Hindi ko tinanong sinong nag-revise dahil yung talata, revise na yan, hindi yan sa Katoliko. Anong May talata? Oh, yes. Alam mo, Sandali. sabi mo, may mabasa na Sandali. Trinity. Anong Sandali. talata sa revised version mabasa ang salitang Trinity? Kayo nagbasa kanina ng talata. May nababasa ng Trinity at saka Trion. Yun na yun. Yung talatang yung binigay mo. Yung talata ang binigay. So, ibig sabihin, Dahil yun ang pinababasa mo. yung litra por litra na Yun ang Trinity, hindi mo pinababasa alam. mo. Brad John, yung litra por litra na salitang Trinity sa Bible, hindi mo alam na may mabasa? Ha? Bakit parang naghang? Yung salitang Trinity. Diba? Yung salitang Trinity. Trinity na hindi nyo matanggap. Mabasa ba yan sa Bible o hindi? Mababasa nga yan kasi ni-revise nga. Sige. Mababasa dahil ni-revise. Okay. Pero kasi Anong talata mababasa natin
Makinig ka Wala. muna, Brother John, no? Anong talata mababasa natin sa ni-revised na Bible ang salitang Trinity? Yung binanggit nyo nga mga talata, mayroon kayong binanggit na Trinity na na nag-ano ng talata, by trion na talata. Oh, yun. Maliban sa salitang trion na mabasa natin, Yung mga iba, maliban sa salitang trion na mabasa natin sa John chapter 19. Brother John, maliban sa salitang trion God na mabasa natin, meron pa bang ibang yun na. na mabasa natin letra por letra ang salitang Trinity? O yung binanggit mo kanina, isang talata rin. Anong talata? Ikaw banggit, ikaw nagbasa eh. Wala pa akong binasa. Nagtanong pa ako. May binasa ka, pinatunayan mo kanina, may Trinity at saka trion. Bro, ang binasa kanina, bro, Triune God. Ang tanong ngayon ni Brother Wendell, Trinity. Ang binasa kanina, Triune God. Ngayon, Trinity tinatanong niya. Ay, may binasa rin kayo kanina na nakalagay sa sa talata na Trinity Bakit ipagpupunwari niyo pa? Dalawa ang binasa niyo, Trinity at saka trion at saka yung sa Matthew 28:19 na Ayun, dalawa na binasa Brother Wendell, Trinity at Triune. Wala pa tayong binasa kanina, no? Triune God. Wala pa. Natin. Pero kaya nga, kung alam niya na may mabasa ngunit sa revise, tanong, anong revised version mabasa ang komposisyon ng Holy Spirit at Ama at Anak? Yun. Ayaw niyo Kahit sa revise lang, bro. Revise lang. Bro, kahit sa revise. Anong revised version mababasa ng Holy Spirit ay composition ng Ama at ng Anak? Ayaw niyo nga tanggapin yung salita kong composition. Kaya nga tinatanong, be. Na lang. Magkasama kayong anak na mananahan sa atin. Sige. Wala siya. Espiritu Santo ba dyan? Ay sila na mismo yung Espiritu Santo na mananahan sa atin. Yun ang dyan do, no? Pag may mabasa tayo sa Biblia, ay para sa kanya, revise. Okay, Brother tanong ko, Bro Jando. Bakit mo kapatid? Ito naman ang tanong ko sa'yo. Bakit mo nasabing sila ang Espiritu Santo? Kaya nga, bakit mo nasabi na yung Ama at ang Anak, ang Espiritu Santo? Bakit? Ano ang rason? Kasi sila nga mananahan sa atin Ano bang gawain ng Espiritu Santo? Di ba nananahan? Dahil sila mananahan. What if, kung may mabasa tayo na tayo ay isasama niyang mananahan sa kanyang Ama, Espiritu na rin tayo? Ay, wag mong ganyanin. Wala tayong ganyan na Hindi ang reason mo kasi, sila ang mananahan. What if kung isasama tayo na mananahan kasama ng Ama at Anak, Espiritu na rin ba tayo? Ituwid mo yung 14:23. Then Kaya tuwid ito yan. nga, ang reason mo, sa matter of reasoning kapatid, ang reason mo, kaya ang Espiritu Santo ang Ama at ang Anak, makinig ka muna. Kanina ka pa Makinig ka kasi sabi mo, ang Espiritu Santo siya ang Ama at ang Anak sapagkat sila ang mananahan sa atin. Di ba? Tama sabi mo? Tama. What if kung mabasa tayo na tayo rin isasama ng ating Panginoong Jesucristo na mananahan sa kanyang Ama, Espiritu Santo na rin ba tayo? Ang labo naman ng mo. Ano ang labo yun ang Ang punto mo? labo ng interpretation. Ang punto mo, sila ang Espiritu Santo Sila siya ang Ama at ang Anak. O kaya nga, dahil mananahan sila sa atin. O what if kung may mabasa tayo na tayo isasama ng Panginoong Jesucristo mananahan sa... At hindi mo makukuha yung... Dalawa lang po ang mananahan. Yung Espiritu ng Diyos. What if kung may mabasa tayo na tayo rin isasamang mananahan kasama ng Ama at Anak, Espiritu Santo na rin ba tayo? Yan ang tanong ko kasi ang punto mo, kaya siya yung Espiritu Santo, ang Ama at Anak, sapagkat nanahan sila sa atin. What if kung isama tayong Espiritu manahan? Santo, mananahan. What if kung pati tayo isama ni Kristo na manahan? Espiritu Santo na rin ba tayo?
Bro Jando, pakibasa yung pahayag 321, Bro Jando. Akala ko hindi ka susuko. 3:21 ng Revelation, sabi ganito, ang magtatagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Ayan. Tama, isasama tayo sa kanyang ama. Ni Panginoong Hesus, so Espiritu Santo na rin tayo, kasama tayo eh. Ah. Hindi, Brad. Hindi ganyan. Nagbibigay ako ng talata para matigil ka. Nagbibigay ako ng talata sa iyo para matigil ka. Sige, Basahin talata. yung Efesyo 4:8. Sige, Efeso 4. 8. Hindi Efeso po tayo ng Espiritu sa bigyan sa tayo, hindi. Sige. Hindi, Brad, Ito, ganyan. sabi sa Efeso 4:8, ito nga sabi sa Efeso 4:8. Tulad na sinasabi sa kasulatan, nang umakyat siya sa langit, marami siyang dinalang bihag. At binigyan niya ng mga kaloob ang mga tao. Yan. Ano yung Dito sa akin, barat mo diyan? Yung sa akin kasi dito nakalagay, binigyan ng kaloob ayon sa sukat. So nakuha niyo? Nakuha niyo? Ayon sa Wala. sukat. Hindi po. Wala na to? Ng Espiritu. Magiging Diyos na rin tayo. Hindi ganon, Brad. Mali ang interpretation mong yan. Binigyan Brother tayo John. ng kaloob ayon sa sukat lang. Brother John, binigyan naman ng- Brother John, wait lang ha. Ako muna magsasalita ha. Wala kang napatunayan. Ayon sa sukat ng kanan ng Diyos. Hindi yung porket bigyan tayo ng Espiritu, magiging Diyos na tayo. Mali ang interpretasyon mo yan, Brad. Okay, bro. Eto ngayon, ako magsasalita. Kung ako magtitimbang, mas mabigat ang katwiran ni na Brother Wendell at Brother John Ray kaysa sa'yo, kasi meron silang nabasa, Triune God at Trinity. Ikaw, hinahanapan ka ng salitang composition, wala ka may pakita. So doon, logi ka doon. So wala ka na bang ibang banat? Tinakwil na nga lang, Bro Yan, Jando. 1923, Itinakwil na nga lang niya ang composition eh, kasi wala eh. Wag na lang yan. Brother John, wala ka ng ibang banat. Ibang banat naman kasi nalugi ka nila eh. Sila may nabasa, may Triune God at may nabasang Trinity na inaamin mo naman tatlo. yan yung ako binabanatan sa composition. Kasi wala kayong may banat. na maganda Syempre, sa- yun ang i-ginigate mo yung composition kasi si Brother Wendell may ebidensya Triune God at Trinity. May ebidensya sila. Na inamin mo naman yung Triune God, 3, yung Trinity, 3. So, ikaw yung hinahanapan ng ebidensya na composition, wala ka may pakita. So, ako magsasabi, lugi ka doon. Maliban na lang kung may nabasa tayo talagang merong composition. Ngayon, meron ka pa bang ibang banat? Yung ano naman, yung punto naman kung saan ikaw naman yung yung hihigit. Sige. Kahit sabihin nyo talo ako, sige. Dahil hindi nyo naman napaliwanag yung 1423. Ay, Punta tayo sa John 10. Bro, wag kang magsinungaling. Bro, wag kang magsinungaling, bro. Ang daming nanonood. Ipinakita ang Triune God, ipinakita ang Trinity. Sinang-ayunan mo na ang Triune God 3 at sinang-ayunan mo rin naman na ang Trinity 3. Walang Triune So, wag mo God dun sa sabihin na walang napatunayan ng mga si Brother Wendell o si Brother John Ray. Ikaw wala napatunayan. So, lipat na lang ng ibang punto para naman makapunto ka. Sige, go ahead. John 3 na 3, wala kayong napatunayan 3. Dalawa lang yun. Wala. Sige, ulitin natin yung tanong kanina. Punta na lang tayo. Ulitin natin yung tanong kanina. Yung ipinakita na Triune God. Ulitin natin yung tanong kanina ha. Kasi sabi mo walang naipakita eh. Balikan natin yung Triune God. Yung sinasabing Triune God, ilan yan? 2, 3? Ay, wag kang mga tuwiran na revise kasi ebidensya yan na wala ka.
Pag sinabing Trion, dalawa, tatlo. May tanong ako sa kanya kasi sa kanya kaganina, kapatid, sabi mo kaganina, kapatid, saglit lang. May tanong muna ako sa iyo. Kaganina sabi mo, ang espiritu is composition of Father and Son, no? Ngayon naman, ano ang Kristo? Composition of Father and Holy Spirit or hindi? Naku, ang labo naman ng tanong mo. Kristo, siyempre yung anak. O yung anak. So hindi siya yung Espiritu Santo, hindi rin siya yung Ama. Sinasabi ko na nga sa inyo, si Kristo at saka yung Diyos, may mga kanya-kanyang espiritu yan. Bro Jando, Espiritu. Okay, Bro, Kanya-kanyang Bro, espiritu. Ang espiritu ba sa iyo? Ang espiritu sa iyo may buto at may buto at laman o wala? Bro Jando, schedule na lang natin kaya yun ang talakayan. Kawawa yung mga nangangailangan ng Brother, ang daming gusto sige. magtanong, bro. Baka kailangan ng tulong. Marami na kailangan ng tulong. Sige, Brother John, bukas po ay Sabado ng gabi. Saan mo nakuha yung yung link ng Zoom namin? Brother John, saan mo nakuha yung link ng Zoom namin? Ha? Doon sa tawag dito, pangalawa yata to. Saan mo nakuha yung Zoom link sandali, namin, bro? Sige, ipakiano. Saan mo nakuha yung Zoom link namin? Andyan na pala si Father Darwin Gitgano. Ha? 882-6263. 882-6263. 6108. Sa kanya mo nakuha yung... Hindi. Yeah. Ang tanong ko, Brother John, saan mo nakuha yung Zoom link para bukas, balik ka bukas? Saan mo nakuha yung Zoom link? Dito nga sa 882. Friday. Friday pala bukas. Kala ko Sabado na bukas, ay tinan ko masyado. Yung Schedule Sige, natin. Schedule. Brother John, bukas ng gabi, meron pa kaming programa. So, kung okay lang sa'yo, balik ka bukas ng gabi. Kung saan mo nakuha yung meeting ID namin, balikan mo yun bukas ng gabi. Okay? Baka kasi nakita niya kasi naglagay ako ng Zoom link doon sa ADD Manggagawa versus Catholic Apologist. Baka doon niya nakuha yung Zoom link na nilagay ko. Yes? Bago siya alis, nagreklamo siya sa ibang version na ginagamit dahil revised. Ano po ba yung paniniwalaan niya? King James Version? King James Version yata. King James Version? Sige, King James Version. Sige, King James Version. muna Okay. tayo, ha? 1 John chapter 5 verse 7. For there Okay, are yan. three that be record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Ito po bang these Ayan. three are one o these two are one? Brother John, 1 John 5:7. These three are one. Sangayon ka. Nakakadistorbo ko na eh. Maingay. Hindi kayo Brother John? Hello. Sangayon ka, Brother John, sa 1 John 5:7, King James Version. For there are three that be record. King James Version, bro. For there are three that be record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Sangayon ka, these three? Kaya din yung mabible lang kayo, hindi kayo nakanuhan kayo. Naingay kayo sa mundo. Brother John, sangayon ka? Bro John doon, nagagalit yung asawa eh. Iwanan na yan. Sige. Balik ka na lang bukas, bro John. Brother John, balik ka na lang bukas ng gabi. Bukas. Sige. Okay, thank you, Brother John. Na-enjoy tayo kahit saglit. Andyan na pala si Brother Darwin. Okay, Brother Darwin. Na-enjoy kami doon. Anyone can claim the statement of the Bible because
we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko, way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway, puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro, pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw, katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang bigtas mood ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-meto. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the truth is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.